Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin tungkol sa laban ng ating gobyerno versus sa mga komunistang NPA o teroristang CPP, NPA. Dahil mayroong aksyon ng National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict na sinuportahan ng Department of Justice. Nag-recommend na po ang Department of Justice na pwede nang sampahan ng kasong terorismo ang 11 members ng New People's Army in violation of Republic Act number 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. Mabigat po ang parusa sa paglabag ng terorismo. Bago lang nag-effect ang Anti-Terrorism Law, January 15 this year. Tapos na yung parang requirement sa batas na. Ngayon, pwede na. Sasampulan na sila. Kasi nung hindi pa nag-effect itong Anti-Terrorism Act of 2020, ang pwede mong ikaso sa mga NPA na mag-ambush sa ating mga kasundaluhan, kapulisan, men in uniform, is murder, ganon. Yung under the revised penal code lang ang pwedeng ikaso. So, mas mababa ata ang parusa at medyo mas pabor sa mga terorista. Kaya takot na takot ang mga CPP-NPA dito sa Anti-Terrorism Act of 2020. Yun ang gusto nilang ipa-repeal. So, ito na. Ito, babasahin ko, press statement ng Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC dated 10 January 2024. Ano na ba ngayon? 12 na ba? 10. 10. Ngayon lang. The NTF hails the recommendation of Department of Justice to file charges for terrorism against 11 members of the New People's Army under Republic Act number 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. The 11 members of NPA, namely, ito na yung kakasuhan: Jovito Marquez, Antonio Bacolod, Sunny Rogelio, Virginia Terrobias, Lena Gumpad, Job Abidnigo, David JC Almoguera, Rena Grace, Betro Erardo Zapra Jr., Deselin Casilio Malocom, and Ivaan Corpus Siniega. Yan po ang identified members ng NPA. Sila po ang nag-ambush sa mga sundalo ng Philippine Army gamit ang mga high-powered firearms and improvised explosive. May landmines na ginamit. Noong March 30, 2023. Tama ba? Yeah. So last year. Doon sa Barangay Malisbang, Sablayan Occidental, Mindoro, na ikinasawi ng maraming sundalo natin at nakasamsam sila ng mga armas. Okay? Sabi ng DOH, yung recommendation nila, the intent behind the ambush was deemed to cause death, serious injury, and to instill a widespread atmosphere of fear, thereby destabilizing the fundamental political, economic, and social structures of the Philippines. Yan na po. Kasi ang terorismo
ang main objective is instill fear. Takutin ang mga tao. So, yung nangyaring ambush, nag-instill ng fear. So, pasok na yon sa terorismo. So, sa press statement, the Legal Cluster Council lauds and stands united with the Department of Justice in its unwavering commitment to combat terrorism. Okay. So, salamat. This is good development para sa akin, ha. Nagtutulungan talaga ang gobyerno para tapusin ang problema sa communist armed conflict. Despite na merong yun nga na nasimulan na anong tawag doon, joint statement ng gobyerno at ang NDF na ibabalik na naman ang exploratory talks. Magandang development ito na puspusan ang gobyerno para tapusin na ang gulong ito. So, marami pong dimension o aspect itong communist insurgency. Military aspect, yun yung trabaho ng AFP. Merong socio-political, economic aspect. Meron ding legal aspect. Maraming front o maraming sanga-sanga itong communist insurgency. For a long time, 54 years na, nung una kasi, puros military police lang. Kaya ang tagal. So, salamat tayo, panahon ni PRRD. Nasimulan niya yung Executive Order 70 na nag-create ng NTF-ELCAC. Kaya ito na ngayon, napakaganda ang resulta. Dahil whole of nation approach. Lahat gumagalaw. Hindi lang AFP, PNP ang gumagalaw. Yun, nabibigyan na ng pondo. Malaking pondo ang mga liblib na barangays na pinapasukan ng mga NP noon. At ngayon, na-clear na natin. Wala na. So, para wala ng rason ang mga tao na ma-recruit ng mga komunista, yun na, nabibigyan sila ng kalsada, tulay, irigasyon, kuryente, eskwelahan, name it, yung mga basic services. At tuwan-tuwa naman ang mga tao. Kasi nga, ang rason nga lang naman bakit may nag-rebelde is dahil nga sa yung kulang sa delivery of basic services. Yun ang rason. Kaya may nag-ENPA. Ngayon, tinutugunan na. Dahil sa NTF-ELCAC. So, talagang napaka-epektibo po ang nasimulan ni PRRD na NTF-ELCAC. At ito, na ipagpapatuloy kasi kakasuhan na yung 11 members, identified members ng NP na nag-ambush. So, gugulong na yan sa korte. Dahil kakasuhan na terorismo, mabigat ang parusa sa terorismo. Okay. So, hopefully, punta tayo dito sa Peace Talks. Ako, opinion ko na naman lang ito na baka pagbigyan ng gobyerno ang demands ng NDF. Kasi may demand eh. Okay lang sana na mag-usap sila yung exploratory talks. Mag-usap lang eh. Okay lang yun. Kaya lang, hindi pa nga nagsisimula ang pag-usap. Nag-press release na ang NDF, CPP-NDF, November 28 na press release. Sinasabi nila sa press release na para umusad ang Peace Talks, dapat pagbigyan ng gobyerno yung demand nila. Ano yung unang demand? Yun na, i-repeal, ipawalang bisa ang Republic Act 11479, Anti-Terrorism Act. Gusto nilang mawala kasi takot sila dyan eh.
Hindi naman pwede. Ano pa? I-stop ang military operations. Hindi naman pwede. Ano ba? I-dissolve ang INTEF-ELCAC. Hindi naman pwede, di ba? Tanggalin yung terrorist tag ng CPP-NPA. Hindi naman pwede. Palayain ang mga komunista na convicted ng krimen na nakakulong ngayon. So, to me, these are all impossible demands. So, let's give peace a chance. Sana sa pag-uusap nila, sabi ni General Galvez, medyo nagalit na po si General Galvez doon sa pronouncement ng NDF, yung press statement na demanding. Sabi niya, huwag kayong mag-demand. Mag-uusap pa lang tayo. So, sana may yung vision ng administration, baka magpirmahan na ng final peace agreement na mag-surrender ang NPA. Sana ganun ang mangyari. Kaya lang sa nakikita ko ngayon, dahil sa demands na yon, parang hindi magsusurrender ang NPA at ginagamit lang itong peace talks para magkaroon ng ceasefire, hindi mag-operate para mapalakas ulit ang NPA. Sana hindi mangyari yun. So, congratulations po sa Department of Justice at saka dito sa NTF-ELCAC dahil ito ata ang unang kaso na ipapile versus sa mga NPA na gagamitin itong ating national, yung Anti-Terrorism Act of 2020.